Katulad na lamang yung sinabi po ni Toby Tiangco kahapon. Diba after niya pabanguhin ang pangalan ni Sara Duterte at after niya ipagtanggol, ito pong si Sara Duterte, natanong po siya kung siya po ay DDS. At ang sabi po dito mga kababayan sa Abante, ayon daw po kay Congressman Toby Tiangco, itinatanggi po niya na siya po ay DDS mga kababayan. So ngayon, sabi po dito, basahin po natin eto raw, itinanggi ni Nabota City Representative Toby Tiangco na siya ay isang diehard Duterte supporters or etong DDS mga kababayan. Sa panayam ni Welnard Cheng sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Tiangco na kung titingnan ang kanyang political history, makikita umano na I will say whatever I want to say. I will say whatever I think is right. Yan yung sabi mga kababayan ni Toby Tiangco. Sabi pa dito mga kababayan, people brand me as DDS daw. You cannot brand me, sabi ni Tiangco. Hindi ako trapo, independent ako. Basta kung ano yung tama, doon ako. I will not say anything to favor anyone. Dagdag pa nito, si Tiangco ay tinatangkang DDS dahil kahawig umano ng naratibo ng mga pro-Duterte supporters ang kanyang mga naging pahayag mga kababayan, lalo na yung pagpapabango po niya ng pangalan ni Sara Duterte na kung saan sinasabi niya mga kababayan, wait lang yan, na kung saan sinasabi niya mga kababayan na mahirap daw po maareglo etong si Sara Duterte kaya daw po mga kababayan ginigipit. Pero kung titingnan nyo, marami po talaga sa mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang umasa, nakasapi nila at DDS mga kababayan itong si Toby Tiangco. Pero naging kahiya-hiya po yan nung itinanggi ni Toby Tiangco na siya po ay miyembro ng DDS mga kababayan. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Naging maingay si Tiangco sa issue ng flood control projects at tinuligsa ang administrasyong Duterte dahil hindi umano pinapapanagot ang mga nasa likod ng maanumalyang proyekto. Samantala, sinabi ni Tiangco na hindi siya interesado kung mayroong numero wala o pabor sa impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. Sabi pa dito mga kababayan, inihalimbawa ni Tiangco ang impeachment case laban kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ayon kay Tiangco, nais muna nitong makita ang ebidensya bago bumoto sa konklusyon. Sabi pa dito mga kababayan, eto raw, hindi pa naman. Siyempre, makikinig tayo sa presentasyon ng ebidensya. And the proof na hindi ako DDS is ako pa nga yung nagsabi na bilisin. Hindi ko pinapatagal or hindi ko dinidelay. Hindi ko hinahadlangan yung investigasyon. Sabi ko nga, bilisan. At hatulan na kaagad para makakoncrete na tayo sa problema ng ating mga kababayan. Yan po mga kababayan yung sinasabi ni Tiangco na isang patunay na lang yan. Yan po yung sinasabi mga kababayan ni Toby Tiangco na isang patunay na hindi po siya DDS. At actually siya pa nga daw po ang nagsasabi na madaliin na yung impeachment ni Sara Duterte para kung may probable cause, hatulan na etong si Sara Duterte para po ma-impeach eto pong si Sara. So ngayon, mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, talagang hindi na rin nakakapagtaka kung bakit yung iba natin mga kababayan Pilipino, lalo na yung mga nagtatanggol ngayon kay Sara Duterte, pag tinanong mo kung sila ba ay DDS, talagang itinatanggi po nila. Kasi nga nakakahiya po talaga na maging taga-suporta ng mga Duterte. Hindi nyo po ba alam mga kababayan na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, naging talamak yung pagdami ng mga Chinese mga kababayan na may peking birth certificate o peking birth record na kung saan nabuking pa nga po yan ng PSA at saka po ng NBI. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, ito pong nakita nating balita galing po sa Abante, una sa balita, sinasabi po dito na karamihan daw pong Chinese na umaabot pa nga mga kababayan na nasa 50K ang meron daw pong peking birth record at nabuking pa ng PSA at saka po ng NBI. So sabi po dito mga kababayan, eto raw, higit sa 50,000 posibleng peking birth certificate ang naitala sa mahigit 1,600 civil registry office sa buong bansa.
ayon sa National Bureau of Investigation o itong NBI. Kabilang sa itinuturing high risk area ang Pikit at Aliyosan sa North Cotabato. Nagsampa pa ng kaso ang NBI Central Mindanao Regional Office laban sa ilang opisyal ng civil registry sa North Cotabato at mga pribadong individual na umanay sangkot sa paggawa at pagproseso ng peking birth certificate. Di ba nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, naging talamak mga kababayan yung pagpasok ng mga Chinese na wala naman pong sapat na requirement o wala naman pong sapat na mga dokumento mga kababayan para magstay dito po sa ating bansa. Kasi nga nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, binaby po nila yung mga Chinese mga kababayan at talagang tinrato nila na parang reyna at prinsipe dito po sa ating bansa. Kung mapapansin nyo, tahimik nga sa issue na yan si dating Pangulong Duterte. Kaya kung ikaw ay isang DDS supporter, abay dapat mahiya ka. Ano po na ipagkalandakan na ikaw ay DDS? Ano po, dahil nga sa panahon ng amo mo, talagang naging talamak yung pagdami ng mga Chinese na may peking birth record. Ano po, sasabi pa dito, basahin pa natin. Katuwang ng NBI sa investigasyon ng Philippine Statistic Authority kung saan natukoy ang sabuatan ng ilang lokal na civil registrar, kanilang kawani at isang retiradong municipal civil registrar na nagsilbi umanong private facilitator. Sabi pa dito, hindi umano sila sumusunod sa legal na protocols sa pagproseso ng late registration ng certificates of live birth gamit ang mga peking dokumento. Pangunahin umanong nakinabang dito ang mga foreign national, karamihan ay Chinese, na gumamit ng peking pagkakakilanlan para makakuha ng Filipino civil status at citizenship dito po sa ating bansa mga kababayan. Sabi pa dito, lumalabas din sa mga ebidensya na marami sa mga dokumentong ito ay ready-made o naiproseso na at naibigay ng hindi dumaraan sa kinakailangang verifikasyon mga kababayan. Bilang kapalit, tumatanggap umano ang mga sangkot ng pera sa iba't ibang benepisyaryo mga kababayan o benepisyo noong paggawa ng peking birth certificate. So sabi pa dito mga kababayan, kinasuhan ng mga sangkot sa paglabag sa civil register law, anti-graft and corruption practices, Act Code of Conduct for Public Official, pati na rin sa falsification of public documents at perjury sa ilalim ng Revised Penal Code ayon po sa NBI. Matatandaan na isa sa mga nakakuha ng peking birth certificate ay dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo na sinisiyasat na rin ng mga otoridad ang umanay peking birth record ng bilyonaryong si Joseph Se na kung saan mga kababayan ay nahaharap din sa samot-saring reklamo at kaso. So ngayon, kung titingnan nyo, sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, nangyari yung pagdami na yan ng mga peking birth record kasi nga, tinrato nila ng maayos at rin na pinalaki nila sa madaling salita yung ulo mga kababayan ng mga Chinese na naninirahan ng illegal dito po sa ating bansa. Hindi ko naman po nilalahat. Hindi ko naman nilalahat mga kababayan, pero karamihan po talaga sa panahon ni dating Pangulong Duterte, may aberya yung pagtira po nila dito po sa ating bansa. So kung ikaw ay isang DDS, abay dapat mahiya ka talaga. Dahil nga sa panahon na yan, sa panahon ng amo po nila, ng puo nila, nangyari yung mga ganitong klase ng bagay. So kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po sa usapin na ito? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan at